Good morning, good afternoon, good evening, especially those at the other side of the world. There is no time and space between us. There is only this present moment and we are one. We are now on diary entry number 885 from the diary of Saint Faustina Kowalska. Oh, how beautiful is the world of the Spirit, and so real that by comparison, the exterior life is just a vain illusion and powerlessness. O anong ganda ng mundo ng Espiritu. Tunay na tunay ito na kung ihahambing sa panlabas na buhay, ang huli ay isa lamang ilusyon at kawalang katuturan. Very short, but speaks a lot of significance. Sapagkat tayo tao na nasa mundo, karamihan sa atin hindi kinikilala ang mga bagay na hindi nakikita. For us, what is the reality? The reality is what we see, what we feel, what we hear, what our senses can see. Masyado tayo naging attached to the world, to this earth, to the point that we forgot or we forget where we came from. Nalimutan natin saan tayo nanggaling. Nalimutan natin lahat, no? Bakit tayo pinanganak sa mundong ito? Bakit tayo napadpad dito sa mundong ito? Nalimutan din natin kung ano mga dahilan. So the purpose of living here. And because we forgot everything, we think that this is what is real. Tingin natin, lahat ng bagay na nandito, ito lang yung tama, ito lang yung totoo. And we are all actually Thomas. Lahat tayo ay si Tomas, ang apostol ni Jesus na nagsabi na maniniwala lamang siya kapag nakita na ng kanyang mga mata. Kapag naisuot niya ang kanyang kamay sa mga butas, ang kanyang daliri ay dito sa mga butas ng kamay at paa sa tagiliran ng ating Panginoon. So we are actually Thomas, the doubting Thomas. Puno ng pagdududa sapagkat nalimutan natin, yun nga, ang ating pinagmulan. Nalimutan natin na tayo anak ng Diyos, na tayo kapatid ni Jesus, na tayo rin ay may kakayahan para pagbuhin ang ating sarili at ang ating mundo. At dahil doon, kinailangan na magsakripisyo ng ating Panginoon Jesus para ibalik tayo doon sa kung ano man yung sinasabi natin na nararapat para sa atin. Kunin muli ang ating dignidad bilang anak ng Diyos. Ibalik ang ating dignidad bilang anak ng Diyos. Kinailangan niya na magsakripisyo ng kanyang buhay. Kailangan niya idanak yung tumanak sa sarili niyang dugo, no? Kailangan niyang isakripisyo bawat segundo na kanyang napakahalagang buhay para sa atin. Kailan kaya natin mararanasan, kailan kaya natin marirealize, no? Mauunawaan, when do we come to the point of realizing who we are? Kung sino talaga tayo? Kailan? Matagal. Para sa lahat ng taong na dito sa buong mundo, napakahirap na yun. Even to those who are
going to church, believe in God, kahit tayo, hindi natin ganap na na-appreciate kung ano ang spiritual world, whether it exists. No? Kasi nga, hindi yan natin labas yan sa ating nararamdaman at nararanasan. Kahit tayo ay nagdarasal, kahit tayo ay sumisimba, ang totoo ay balot pa rin tayo ng pagdududa. Ang totoo ay kulang pa rin ang ating tiwala sa ating Panginoon. So, look at the image of the divine mercy. Kaya ang sinabi niya, ang kabilin-bilinan niya kay Faustina, ilagay mo ang dagdang, Jesus, ako ay nananalig sa iyo. Jesus, I trust in you. It is intentional. Sinasadya ito ng Panginoon upang ipabatid sa atin, ibalik sa atin kung ano talaga tayo, anong ating pinagmulan. At sa pamamagitan lamang ng ating tiwala, natin makakamtan at malalagpasan ang lahat ng ating pagdadaanan sa mundo. Kasi yung mga nakaraan, tapos na yun. Pero yung araw-araw nating pakikibaka, yung sinasabi na Jesus, I trust in you, yun ang talagang magiging armas natin araw-araw. Walang silbi yung pera nyo, gaano man kayo kayaman. Walang silbi yung talino, ano man ang inabot ng inyong edukasyon. Sabi nga kahapon ni Faustina, a flash, or the other day, no? When she was able to access the spiritual world, malaya siya nakakapunta at nakakapasok. Yung pagkatuto niya, the learning process is very, very much faster than how we learn here on earth. Kasi nga doon sa kabila, walang konsepto ng oras. Dito, sa ating mundo, napakabilis ng oras. Napakabagal ng oras. Ano? Sa kabila, hindi mo halos mararamdaman ang oras. Kaya yung isang segundo dun sa kabila, dito ay ilang taon na yun. Ano? Sabi nga dun sa sinasabing creation ng ating Panginoon, yung isang araw is not really one whole day, not 24 hours. Kundi isang napakahabang proseso. Maybe thousands of years. Isang siglo ang tawag natin, cycle or ages. So, the spiritual world, kagaya na sinasabi ni Faustina today, is a very beautiful world. Napakaganda. At para sa atin, makikita lang natin when we leave this world, kapag namatay na tayo. Pero ang totoo, hindi naman natin kailangan mamatay para ma-appreciate yun, makarating doon. Yun nga lang, talaga napakahirap. Sapagkat sa buong buhay natin ay naging attached na tayo sa ating. Lagi tayong may pagdududa kasi hindi natin ito nakikita. At ang sabi nga ni Faustina, siya mismo din nagsabi na, it is so real. Yun yung reality. At ang mundo dito sa lupa, ito ang illusion. Pero tayo, baliktad, no? Kapag may isang tao na nagsasabi na mga bagay na hindi nakikita, pagtatawanan natin yan. I-discount natin na sinasabi. Kasi nga, yung taong yun lang naman na nakakakita tayo, hindi. Kaya, masdan nyo yung mga psychiatrists, no? Psychologists, yung mga schizophrenic, no? Halimbawa, may mga bagay sila nakikita na sinasabi ng mga doktor natin, illusions.
But actually, baka nga hindi yun ilusyon. The problem with them is just that they are having difficulty shutting it off, no? Yung hindi, nahihirapan sila na isara. Isara yung nakikita nila sa other world. Dapat kasi ganun eh. Kapag nandito ka sa lupa, na isasara mo yun. And then you have instant access to the other world na parang si Faustina. Yung katawan niya, nananatili sa lupa pero yung kanyang kaluluwa nakakaabot kung saan. At kapag kailangan na niyang bumalik sa lupa, sa tito, siya, nakakabalik siya. Pero para sa kanya, the reality is already the other side. Ito, isang illusion. Bakit? Kasi nga, after 33 years, mamamatay din siya. And the soul will continue magpapatuloy. So, alin ang reality? Diba? The reality is the soul because it will persist. Pero ang ating katawan, very temporary. Baka nga bukas or in a year, in 10 years, wala na tayo. But the soul, ilang daang taon ang lilipas, okay pa din. Because it is eternal. Yun yung pagkakaiba. So, which is the illusion. The illusion is the physical body. Kaya tayo sa mundo, isipin natin lagi, abay tayo'y naglalakbay lamang, nagpapakasyon. Sa isang mundo na panaginip lang talaga. At ang totoo ay yung napapanaginipan natin. Pag tayo natutulog, the soul travels, kaya nga kung ano nakikita. So, shut off kasi yung ating senses pag natutulog tayo. Kaya, nakaka-access tayo doon. Kaya lang, hindi natin yan nare-register sa ating utak, no? Sa ating brain, the physical brain. So yun, it needs a lot of training and discipline para maka-tune in to the other side. Kaya nga po when I say, especially those at the other side of the world, it is both people who are halimbawa nasa United States, both. No? When I say both, yung nasa United States or nasa ibang bahagi ng mundo and doon pa sa nasa dako pa noon na wala namang konsepto ng oras. And this refers to the spirits na hindi natin nakikita, to the angels, to the saints who have moved on, nauna sa atin. So always remember that when I say especially those at the other side of the world. Yun po kasi ang reality and not this world. Kapag nasanay na tayo na during 3 o'clock in the morning, we go to that place that we are not familiar because we have forgotten, may we be able to, by and by, be able to be there kahit alas 3 na madaling araw. Because at this very moment, there is a thin veil that separates us from that world. But we have really to be careful. That is why we are first invoking God, invoking Jesus, the divine mercy. So we shall be protected because everything exists in that invisible world. So baka maligaw tayo kapag hindi natin in-invoke ang guidance ng ating Panginoon Jesus. That is why our prayers go everywhere, hindi lamang sa mundong ito, kundi doon sa mga kaluluwa na nasa kabila na nangangailangan ng panalangin. May mga kapatid natin na nagsispend
ng ilang panahon, again, time is not existing. Hindi ito nananatili o umiiral para sa kanila. But they are just there to spend some time purifying themselves na nakabubuti para sa kanilang kaluluwa sapagkat ito ay paghahanda para harapin ang dakilang kataas-taasan na hindi natin nakikita. Isang paghahanda na mandatory sapagkat ang ating pinagmulan ay kalinis-linisan and any speck o kahit na isang maliit na tuldok ng ating pagkakamali at pagkukulang, kailangan nating agpagin, kailangan nating alisin sa ating kaluluwa para maging karapat dapat bumalik sa ating Ama.